Kaibigan, kakaiba topic natin ngayon, 4 na common mineral deficiencies sa Pilipinas. Okay? Merong minsan kulang ka sa vitamina, merong kulang sa mineral. Pag-usapan natin yung 4 na common. Number 1, potassium. Didiscuss natin potassium, low calcium, low magnesium, pati low iron. Yan ang 4 na problema natin sa Pilipinas. Itong low potassium, very common. Si Doc Lisa, mababa nga yung potassium. Maraming kababayan natin mababa potassium, nag-hypokalemic periodic paralysis, na hospital, may namamatay sa low potassium. Delikado po yan. Bakit bumababa potassium ng mga Pinoy? Basically, mainit sa atin. Okay? Mainit, laging pinapawisan, bumababa ang potassium. I think may connection din yung baka nasa dugo Sa Philippines talagang madalas bumababa potassium. Bukod dito, mahina tayo kumain ng prutas at gulay. Diba? Mahal ang prutas at gulay. Nandyan yung potassium. So pag hindi kayo kakain, bababa lalo. Ano ang cause? Excessive sweating, pawis, init, laging dumudumi, diarrhea, laxative, diuretics, pampaihi. Sobra daming alak. Alak kasi pampaihi din. Sobra daming kape, pampaihi din. Yan, bumabagsak ang potassium. Ang sintomas niya, delikado. Unang-una, cramps lang. Pero kung malala yung baba ng potassium mo, pwedeng umakyat yan, maparalyze ka, hindi ka makalakad. Minsan yung paralysis hanggang tiyan, pati bituka, hindi nagagalaw, hindi ka na makadumi, hindi makalakad, nahihirapan huminga. Nagloloko yung heartbeat, ito pinakadelikado. Si Doc Lisa, umabot ng 150 yung heart rate niya. Nung bumagsak yung potassium niya, delikado. So, dangerous, nakakamatay itong low potassium. Kahit yung iba, delikado rin. Yung low iron, anemia, delikado din. Yan, na-constipated. So, marami ang mababa sa potassium. Paano malalaman kung may mineral deficiency? Simple lang blood test. Pa-blood test nyo ang potassium, calcium, magnesium, pati iron sa CBC, sa blood count. So, pag mababa ang potassium mo, ayan, talagang parang napaparalyze ka Unang-una, konting hina lang sa paa, pero palala ng palala. Ito pinakadelikado, irregular heartbeat. Bilang cardiologist, pag nagloko yung tibok ng puso, pag sobrang bilis, baka biglang tumigil yan, may namamatay dyan. Constipated, namamanhid, muscle pain, muscle paralysis. Itong mga mineral deficiency, calcium, magnesium, potassium, halos pare-pareho ang sintomas Puro cramping and muscle problem. Puso, muscle din Ayan, Pero kung kompleto ka sa potassium, magandang benefits. Pang-control ng blood pressure. Ang nakaka-high blood, yung high salt sodium. Pero pag kumain ka ng pagkain mataas sa potassium, prutas at gulay, high potassium foods, bababa ang sodium mo sa katawan. May sodium-potassium pump kasi sa cellula natin. So, more potassium, mas na ilalabas yung sodium. Less sodium, bababa yung blood pressure mo. So, good for blood pressure pag normal ang potassium intake mo. So, kakain maraming prutas at gulay. Good for the heart pag normal potassium, maganda sa buto, sa brain at sa kidneys. Ito yung mga pagkain pinakamataas sa potassium, okay? Saging, tsaka patatas. Basically, patatas, saging, sari-sari, mga juice, mga citrus fruits, melon, pwede rin. Raisins, avocado, tsaka yung gulay, pwede rin. Yan. Okay. Pero, minsan, hindi mo nakukuha sa pagkain. Yan ang sabi ni Dr. Montemayor, isang nephrologist. Sabi niya, hindi niya alam bakit sa mga pasyente niya, oras na bumaba na yung potassium, let's say 3 na lang. Ang normal kasi mga 3.5 to 5 So, ang gusto ng puso, mga 4.0 ang potassium level mo. Si Doc Lisa noon, below 3.5, 3.2 nanginginig na talaga. So, pag sobra na baba, sabi ni Dr. Montemayor, isang nephrologist, hindi na nakukuha ng saging at patatas. Kahit pinakain ito, ayaw tumaas. Pinakamaganda yung mga supplement na, itong mga gamot. Actually, ito ininom ni Dr. Potassium chloride. Ito, hindi nyo rin mabibili. Reseta lang ng doktor.
Okay, hindi po to advertisement, pero yan, pampabuhay niya yan eh. 1 tablet a day. Bawal nyo bilhin ang potassium chloride mag-isa. Reseta yan ng doktor. Ang mabibili nyo lang sa mga tindahan, yung mga supplement. Pero yung mga supplement ng potassium, mababa lang ang dose eh. Hanggang 99 milligram lang sila allowed. Ito, 750 eh. Usually once a day siya. Alam niyo naman yan, irereseta yan ng doktor na pinapaalam ko lang yan ang magiging gamot niyo. So, potassium, deadly. Number 2, magnesium, delikado rin. Pero hindi kasing deadly ng potassium. Although uso ngayon, ang magnesium deficiency, nakikita nila maraming benefits din. So, check mo rin magnesium sa dugo, kung mababa, kasi ang magnesium para din sa buto, for energy, para din sa muscles. Bakit bababa ang magnesium mo? Ganun pa rin. Pampaihi, may diabetes, lagi nagtatae. Yan. Magnesium deficiency, tingnan mo sintomas. Medyo hawig, oh. Palpitation din, irregular heartbeat din, muscle cramps din, no? Cramps din. Menstrual cramps, muscle cramps, stomach cramps, constipated. So talagang yung muscle din nagkakaproblema. Yan, no? Nanginginig, nakukumbulsyon, irregular heart rhythm. Kasi nga, mineral deficiency eh. Parehong mga muscle ng katawan ang tinatamaan. So, bakit din humihina? Medyo hawig din sa potassium. No? Mababa ang diet mo. Kulang sa prutas at gulay. Lagi nagtatae, may irritable bowel, puro alak. Alak kasi pampaihi eh. Pag ihi ka na ihi, nalalabas yung mga nutrients ng katawan natin. Sobra taas sa kape, napapaihi ka rin. So, ito pa rin, mga gulay, vitamin-rich foods, mga isda, tsaka mga nuts. Ang nuts, maraming minerals. Kaya, healthy ang mani. Pwedeng mani, kasoy, kung kaya nyo mas mahal, butong pakwan, pwede rin yan. Sari-saring mani. Huwag lang masyadong maalat at mamantika, isang dakot lang. Very healthy ang mani. Maraming minerals siya. High protein pa. So, potassium, magnesium, ito calcium, delikado rin. Ito kasi sa calcium, ang problema sa calcium, kailangan lahat ng bata, di ba? Mataas dapat ang calcium intake. Di ba, mga bata, painumin ng calcium ng gatas. Painumin ng gatas ang bata, patulugin ng maaga para tumangkad. Best calcium absorption ng katawan, 20 years old and younger. Teenager, doon kayo minom ng gatas. Okay? Pag matanda na, after 30 years old, halos hindi na na-absorb yung calcium. Kahit uminom ka maraming gatas at 30, konti na lang na-absorb. Pero kailangan nyo pa rin. Okay? So, anong mangyayari? So, kailangan nyo milk, yogurt, or keso. Kung hindi, green leafy vegetables or calcium supplement na tayo. 1,000 milligrams a day ang required. So, pag mababa ka sa calcium, may muscle problem din. Okay? Bakit bumababa? Ganun din. Poor diet, baka may parathyroid. Lactose intolerant, hindi makainom ng gatas, pwede rin. Meron ding, ito, magkakasama siya, magnesium deficiency, minsan kasama rin yung calcium deficiency. Ang sintomas ng calcium deficiency, ganun din. Muscle problem din. Nagka-cramps yan, muscle issue, fatigue, may kasama pa brittle nails and hair. So, yung kuko, marupok, buhok, nalalagas, marupok sa balat. Okay? So, tandaan nyo to, kuko at buhok may problema pag mababa ka sa calcium. Bone disease, muscle problem, PMS, fatigue, ayan, pati tiyan, masakit. Ano mga pagkain mataas sa calcium? Lahat ng, sari-sari. Mani, di ba? Sanabi ko, mataas siya sa calcium. Basta mani, maraming minerals. Gatas, kung di kayo pwede ng gatas, pwede mga ibang klaseng milk. Pwede ring taho, tofu. Yan, pwede rin. Gulay, sweet potato, yan, meron ding mga calcium. Tsaka meron mga calcium fortified. Kung di talaga, wala talaga makuha, calcium supplement, wala namang masama. Lalo na pag tumatanda. Mga babae, postmenopausal, mga lalaki, usually binibigyan ng doktor ng calcium para hindi mabali ang mga buto. Merong mga preparation na may combination at tinago ko yung brand, wala po tayo na advertise. So, merong iba, actually may ininom akong ganito, calcium, magnesium, at zinc.
Number 4 na delikado din, iron deficiency. Ang sintomas, iron deficiency, anemic. Diba? Kailangan natin ng iron. Nakikita yan sa complete blood count. Kung mababa hemoglobin, hematocrit mo. Iron para maging mapula ang dugo. Okay? Para magdala ng oxygen. Pag kulang ka sa iron, kulang ka sa dugo. Maputla, mahina, ayan, no? Masakit ang ulo. Ayan, no? Pero ang symptoms niya, bukod sa nangihina, walang lakas, hinihingal, ganyan din, no? Kuko. Parang calcium deficiency din yung iron deficiency. Kuko nasisira, buhok nasisira. Yun din. Yan, no? So, yan, no? Hingal, depressed, hair loss, brittle nails, tulad ng sinabi ko, headaches, laging nalalamigan. At basically, yung hingal, maputla siya. Kita mo, maputla yung muka. So, pag ginamot natin yung anemia, lalakas siya. Okay? Basically, dapat kakain lang ng iron-rich foods. Pero pag sobrang baba, hindi na maganda. So, bakit bumababa yung iron? May mga dahilan. Okay? Explain natin mga dahilan. Mga nireregla. May blood, malakas magregla. Mga buntis, bumabagsak yung iron. Mga bata, mga vegetarian, at maraming kababayan natin, usually mahihirap, anemic. Bakit anemic ang mahihirap? Paano kulang sa karne, kulang sa ulam, kulang sa gulay? So pag puro ka lang kanin, puro ka lang noodles, wala kang ulam, kulang ka rin sa iron. Kaya marami sa mga developing countries, anemic sila. Ayan, no? So ito yung mga pampataas ng iron. O, tignan natin, mga mahal to, pero Doc Lisa, focus natin. So, itong mga pampataas ng iron, dalawang klase. May heme iron, non-heme iron. Itong nasa taas, mabilis magpataas ng iron. Pag anemic ka, ito kakainin mo. 'Di ba yung bagong panganak, puro atay ang binibigay, 'di ba? Laging atay ng atay kasi nga mataas sa iron. So, red meat, maraming iron. Fish, shellfish, mataas yan. Meat, chicken, fish, shellfish. Mabilis magpataas ng iron. May iron din ang green leafy vegetables, ang mani, ang tofu, ang eggs. Kaya lang, vegetable sources of non-heme iron mas mabagal magpataas. Pwede rin, pero mas mabagal. Ito mas mabilis. Okay? Pag mababa ka sa iron, anemic ka, kailangan sasabayan mo ng vitamin C. Okay? Ba't kailangan sabayan ng vitamin C? Ayon sa pag-aaral, kumain ka ng mga atay, karne, pampataas ng iron. Sasabayan mo ng vitamin C kasi magiging doble yung absorption ng iron. So, kung puro iron-rich foods lang kakainin nyo, yan. Pero hindi kayo kakain ng pagkain mataas sa vitamin C. Yan, mga citrus fruits, pinya, dalandan, orange, pongkam. Kung hindi kayo kumakain nito, 50% lang yung absorption. Vitamin C doubles the amount of iron your body absorbs. Pwede rin vitamin C tablet kung gusto nyo. Yung mga hindi lang maganda, yung mga kasaba at ibang mga pagkain. Okay? So, pwedeng iron supplement. Binibigyan kayo ng mga iron supplement, mga Iberet at iba pa, pampataas ng dugo. Okay, mangingitim lang ang dumi nyo. Medyo mahaptisat yan. Bukod sa iron supplement, binibigyan din ng vitamin B12 at folic acid. Kailangan din yan sa paggawa ng dugo. Tapos ito yung mga heme sources. Okay? Sana po nakatulong to. Bantayan natin itong mineral deficiency. Very common sa Pilipinas. Blood test lang. I-test nyo ang CBC kung anemic sa iron. I-test nyo yung potassium kung mababa. Magnesium mababa. Calcium yung mababa. Pa-check tayo sa isang doktor. Usually, pwede sa nephrologist. Internist, family med, pwede rin sa nephrologist. Usually, sila nag-a-adjust nitong mga mineral deficiencies ng katawan. Salamat po.